Banat na, bes. Kapag na-time out tayo, magiging pataba tayong lahat. 30 segundo na lang bago ma-time out, banat. Gutom na ako, buwisit. Sa mundo ng mga kultibador, kahit isang timba ng tirang pagkain wala. Huwag mo akong lapitan. Parang may amoy martilyo ang talampakan. Ako ang reyna ng modernong delivery. 10 minuto pa lang akong napunta rito, mamamatay na ako sa gutom. Erlu, dahe. Mukhang mauna na akong umalis. Ding, heto na ang munting espiritu ng lahat ng mundo na delivery. Matagumpay na link. Ano bang pakulo niyan? May bagong order na. Kliyente, King Suzy. Sa note, nawawala na siya sa katinuan at napunta sa demonyo. Kailangan ko ng pampatibay ng kaluluwa, bilisan mo. Ang oras ng delivery ay isang insenso lang. Kapag lumampas sa oras, diretsong burado, ha? Haha, burado. 10 minuto pa lang mula nang mapunta ako rito. Baliw ang sistemang ito. Ni isang steam bun wala ako. Ding, pwede bang ipagpalit ang mga gamit sa mundo ng kultibasyon sa modernong delivery? Pwede ba talaga to? Nascan ang mababang uring damo. Halaga, 1 sentimos. Matagumpay na napalitan. Nakuha ko ang red-braised beef noodles. Aha, pagkain na pang sagip buhay. Beef noodles. Beef noodles. Kain ka lang ng kain, pagkain lang ang nasa isip mo. Pangsagip buhay na noodles ito, Erlu. Dahe, banat na. Kapag na-time out tayo, magiging pataba tayong lahat. 30 segundo na lang bago ma-time out, banat. Beef noodles. Erlu, preno, bilisan mo, preno. Patay, magiging karne na tayong dikdik. Ding, na-trigger ang espesyal na pribilehiyo ng rider. Baliwalain ang barrier. Banat lang, tapos na. Buwagin mo na. Babala. 10 segundo na lang bago ma-time out. Dumating na ang delivery, matandang ninuno. Huwag kalimutan ang 5-star review ha. Huwag kang mamatay, huwag. Kung malason at mamatay sa preservative ang matandang ito. Kasama akong ililibing. Nabuwag ang bottleneck na 500 taon nang nakabara. Ang kakaibang lasa na tumatama diretso sa ulo. Hindi kaya ito ang nawawalang siyam na balik na sabaw na muling bumubuhay. Sus, sabaw na muling bumubuhay pa talaga. Ito na ang beef noodles na 3.5 lang. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, dakilang Ginoo. Pa-order lang yon na nasalo ko. Matandang ninuno, ito na ang bayad sa paghatid. Gets ko. Ito ang lower grade na frost sword na pang-antas lupa. Halaga sa merkado ay 5 milyong mababang uring batong espiritu. Isipin na lang na pamasahe sa paghatid. 5,500,000. Isang pirasong damo lang napalitan ng 5 milyon. Ayan, yaman mode na ako. Ding, may bagong order na naman. Kliyente, Yibuju, ang Demon Lord. Sa note, dapat maanghang. Mas maanghang, mas okay. Kung hindi maanghang, ubos ang buong pamilya mo, ha? Ang oras ng delivery ay kalahating insenso lang. Kapag na-time out, parehong katawan at kaluluwa ang mawawala. Nakakamatay ang delivery sa mundong ito ng kultibasyon. Grabe, buhay ang puhunan sa pagde-deliver dito, palit. Nascan, ordinaryong batong granite, halaga ay 2 kyan, kapalit ay sobrang anghang na hot chicken noodles. Erlu, dahe. Target ang lawa ng banyo, banat. Kung mamamatay din lang, bilisan mo na. Sino ng aliping ito? Frostsword. Ang lola mo. 5 milyong black gold card. Tanggap sa buong mundo ng cultivation. Huwag mong sasabihin na dito mo ito ipinapalit. Matalino ka rin pala. Babala, 60 segundo na lang bago malate. Patay tayo nito. Aray. Oh, hindi ba ito ang basurang tagatapon ng basura sa sect ng Lingshan? Ilabas mo, ano ang ninakaw mo para makuha ang black gold card na yan? Ang asong mabait, hindi humaharang sa daan. Umalis ka sa harapan ko. Kunin niyo sa kanya. Babakbakin at kakatayin ko siya mamayang gabi. Gagawin ko siyang pulutan. Babala, 30 segundo na lang ang natitira, lagpas ka na sa oras. Gufeng yan, ikaw ang nagtulak sa akin dito, Erlu. Pikit mata kang lumusong sa lawa ng banyo. Aray, ang lakas ng loob mong pumasok sa ipinagbabawal na lugar, nagpapakamatay ka ba? Kahit ang hari ng langit pa ang bumaba, kailangang iwan mo ang card na yan. Paubos na ang pasensya ko. Naglakas loob kang paghintayin ako ng delivery. Ngayong araw, buburahin ko na sa mapa ang sect ng Lingshan. Naglakas loob kang harangin ang delivery ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Wuxia Oliang.
Kahit may pakpak ka, hindi ka na makakatakas. Babala, 10 segundo na lang ang natitira. Yari na tayo. Ano ang nangyayari? Ding, 3 segundo na lang ang natitira. Erlu. Dumaan ka dyan. Aray. Sir, dumating na ang delivery nyo. Ding. On time ang delivery, ha? Hayaan nyo akong tikman ito. Ang anghang na ito, direkta sa kaluluwa ko. Ang sarap, napakasarap. Mas matindi pa ito kaysa sa 9 Nether Flame Pill. Ang babaeng ito ay siguradong hindi ordinaryo. Dapat araw-araw siyang mag-order ng delivery sa akin. Ano naman itong basura na ito? Ito. High-grade purple gold mine. Ang presyo nito sa merkado ay hindi bababa sa 1 bilyon. 1 bilyon. Nakapalit ako ng 1 bilyon gamit lang ang ₱9 na instant noodles. Hahaha, gufeng yan. Alainan. Halika rito kung gusto mo itong agawin. Ako na ang bahala sa delivery sa lawa ng banyo, hahaha. Ate Bu, sa wakas nakabalik ka na. Hindi ka ba napano ni Gufeng yan? May kulang ba sa mga paa o kamay mo? Patingin nga. Ano naman ang mangyayari sa akin? Ang gunggong na Gufeng yan na iyon ay nakahiga lang sa gilid ng lawa at nagmumuni-muni sa buhay niya. Afew, tulungan mo akong ibaba ito. Hay! Ano? Ano ito? Ito. High-grade purple gold mine. Ate Bu, ninakaw mo ba ang mina ng mga ninuno? Ang halaga nito sa merkado ay hindi bababa sa 1 bilyon. Saan mo nakuha ito? Huwag kang mag-alala, chill lang. Tip lang ito mula sa customer ng delivery, yun lang. Afew, buksan mo ang box na yan. Ang 1 bilyon ay barya lang ito. Mula ngayon, tutulungan na kita. Ililibre na kita ng masasarap na pagkain. Atru. Mula ngayon, ikaw na ang kinikilala kong ate. Kahit papunta sa silangan. Hinding-hindi ako pupunta sa kanluran. Wuxia Oliang, ikaw na babae ka. Lumabas ka riyan. Wuxia Oliang, ikaw na babae ka. Lumabas kang ganyan. Patay, si Kihua na pala ang tagamasid. Sigurado, yung alipores ni Gufeng yan ang nagsumbong sa akin. Sabi ni Gufeng yan, nakikipagkutsaba raw ako sa mga halimaw. At nagtataksil sa ating sekte. Ano ang parusang nararapat sa akin? Ngayon din, babalatan kita ng buhay. Ding, may bagong order. Customer, manakihwa ng di Sitvin. Note lang niya, barado ang dumi ko. Ang tiyan ko, para ng bola sa laki. Kailangan ko ng gamot pampurga agad-agad. Kapag nalati ka, kakaltasan kita ng lahat ng bayad mo. Mas masakit pa sa kamatayan ang mabaliwala ang bayad sa akin. Teka lang, Ate Kihwa. Ordinaryo na damo, matagumpay na na-convert. Nakuha na, low-fat sweet salad. Kasama ang sarsang pampurga na espesyal. At may libre pang large iced americano. Ate Kihwa, masakit ba ang tiyan mo nitong mga nakaraang araw? Tapos mainitin ang ulo. Minsan hirap ka pa huminga. Paano mo nalaman? Dahil naipon na ang mga lason sa katawan mo. Hindi na dumadaloy ng maayos ang enerhiya mo. May dala akong herbal medicine na galing sa mga ninuno. Epektibo ito sa panunaw. Isang subo lang, sigurado galing agad. Damong ligaw lang yan, makakagamot ba talaga? Subukan mo muna para malaman mo. Aray ko, ang tiyan ko. Ate Kihwa, proseso lang yan ng paglilinis ng lason. Takbo na sa banyo. Ate Bu, anong pinakain mo sa kanya? Baka mamatay yun sa loob ng banyo. Huwag kang kabahan, ginagawa lang nating mas malinis ang diwa niya. Ito ba si Ate Kihwa? Wuxia Oliang, kapatid ko. Ang herbal medicine na binigay mo ay tunay na milagro. Simula ngayong araw, kapatid na kita. Sino mang mang-api sa'yo? Ako mismo ang unang gigilid sa kanila. Order completed. 5-star rating. Gantimpala, pwede ka nang mag-spin ng lucky box.
Ate Kihua, sa totoo lang. Kakatapos lang murahin ni Gufeng yan na mataba raw ako sa tabi ng lawa. Ang hayop na Gufeng yan na yan. Pupuntahan ko siya para punitin ang bibig niya. Parang himig ng isang symphony ang boses niya. Afew, tama na ang punas. Kapag pinunas mo pa yan, mababakbak na ang balat ko. Ding, may bagong urgent order mula kay Maki sa lawa ng banyo. Customer, Magiyan Bibuju. Note, nagliliyab na ang loob ng katawan ko. Kailangan ko agad ng yelo para mapawi ang init. Kapag late ka, isasama kita sa libingan ko. Kailan ka pa kumain ng napakaanang spicy chicken noodles? Hindi ba sasakit ang tiyan mo niyan? Nagiinit pa ang ulo niya. Sintomas lang yan ng ulcer at pagtitibi. Nagkunwari pa siyang cool. Tubig balon na ordinaryo, matagumpay na na-convert. Nakuha na, 2.5 litrong iced cola. Erdsi, tigilan mo na ang pagkain, trabaho na. Mahal na Magisid, heto na ang gamot mo, inumin mo habang malamig pa. Ang itim na tubig na to, may kakaibang enerhiya. Baka lason ito mula sa impyerno. Gusto yatang lasunin ng babaeng ito ang trono ko. Pero, anong klaseng inumin ito? Ang lamig, tapos may parang kidlat na sumasabog sa lalamunan ko. Nagawa nitong patahimikin ang naglalagablab na init. Hindi ko na kaya. Ah! Ah! Inang bayan ko, anong nangyayari? Ito ang tunay na tinig ng langit. Baka may pambihirang kayamanan na lumitaw mula sa ilalim ng lawa ng banyo. Kung makuha ko ang kayamanang iyon, tiyak na ako ang maghahari sa mundo ng pakikipaglaban. Ipatunog ang kampana ng sekte agad. Lahat ng elder, sumunod kayo sa akin. Hindi natin hahayaang mapunta ang kayamanan na yan sa iba. Sige na, heto na ang PNG, nagsama pa ng mga tao. Erlu, dahe. Takbo na, bilis. Song, bakit wala na yatang aura ng mahiwagang gamit dito? May lumabas na kayamanan. Siguradong may kasamang banal na artifact. O baka naman may naunang kumuha. Sariwa pa ang mga yapak. Kapag nahuli ako ng mga hunghang na to. Siguradong gagawin nila akong pulutan para sa mga aso nila. Bahala na, hindi naman ako tunay na cultivator. Nasaan na yung ingay? Sino yan? Huwag kayong lalapit. Ang linaw na parang yelo. Wala man lang kahit isang gasgas. May nakabalot pang aura ng demonyo at matinding kapangyarihan ng yelo. Huwag mong sabihin ito ang sinaunang banal na lalagyan ng tubig, ang Tuntian Liuli. Ang katalinuhan ng Tsongchu. Pinagpala ang ating sekte. Banal na totoroot na lalagyan ng tubig. Basura lang yan ng koko, okay. Mga elder, bumuo kayo ng formation agad. Huwag na huwag ninyong hahayaang makatakas ang artifact. Esasku. Afew, ano ang nangyari, sino may gawa nito? Edhu, si Gafeng yan iyon. Habang wala ka, dinala niya ang mga inner disciple para nakawin ang bundok ng purple gold ore natin. Sabi niya, hindi raw ako karapat-dapat na magmay-ari ng ganyang kayamanan. Ibinigay pa niya ang bundok ng ore sa malaking disipulo ng Law Enforcement Hall. Ngayon, sila na ang nagpoprotekta sa kanya. Kaya nilang galawin ang pera ni ate. Afew, magpagaling ka muna. Ako mismo ang maniningil ng utang na iyan. Ding, sana naman makakuha ako ng magandang premyo sa 5-star review na to. Nakuha ko ang special item. Pindoon na may bilyong subsidy. Megaphone na pang buong barangay. Description ng item. Ang boses ay may kasamang mental attack. Full stack na pambubuli. Kayang i-bypass ang protective spell at diretso sa utak nila. Gufeng yan. Ngayon, ipaparanas ko sa'yo. Kung ano ang ibig sabihin ng social death. Senior brother, ang bundok ng purple gold ore na iyan ay pinaghirapan ko ng matindi. Handog ko sana ito para sa'yo. Simula ngayon, sa loob ng sekte ng Lingshan. Ako na ang bahala at magpoprotekta sa'yo. Kapag naglakas loob na gumawa ng gulo ang babaeng Guxia Oli ang nayon, ako na mismo ang tatapos sa kanya.
Maraming salamat, senior brother. Sino yan? Sino ang nagpapanggap dyan? Mga tao rito sa sekte ng Lingshan. Mga dumadaan at nanonood, huwag palampasin. Tingnan niyo ang eksenang ito. Ang inner disciple na si Gofeng yan. Napakawalang hiya na nagnakaw ng pinaghirapang pera ng isang mababang tagalinis. Ang bundok ng purple gold ore na ibinigay niya sa law enforcement hall ay ninakaw niya noong wala ako. Gufeng yan, ikaw na duwag ka. Magnanakaw na gaya mo. Kung lalaki ka, harapin mo ko. Wala kang lakas ng loob na umamin, ha? Wuxia Oliang, ikaw. Naprapraning ka na. Ikaw na hamak na tagalinis. Saan mo naman kukunin ang bundok ng purple gold ore? Halata namang ikaw ang nagnakaw sa bodega ng sekte. Ako ay binawi ko lang para sa sekte. Oh, talaga. Magaling. Ang ganyang kayamanan. Paano nasabing pagmamay-ari mo yan, ikaw na tagalinis? Lupa ka, at yang mga palusot mo, parang amoy ng basurang nakakabuhol ng bituka. Ako ang nagnakaw sa kayamanan ng sekte. Itanong mo kaya sa senior brother mo sa law enforcement hall. Kung nakalista ba sa bodega ng sekte ang piraso ng purple gold ore na yan? Ikaw ay napaka-chismosa ng bunganga. Ngayon din, lilinisin ko ang sekte namin mula sa katulad mo. Papaslangin kita, ikaw na babaeng pabaliktad ang utak. Oy, tingnan niyo to. Hala, nagpapanik na si Gofeng yan. Ayun nagpanik na siya talaga. Isang disipulo sa loob ng sekte, nambubuli ng isang wek na utusan na wala namang laban. Nakakahiya ka para sa sekte ng Lingshan. Manahimik ka, tumahimik ka nga. Ay, teka lang, Gufeng yan. 3 taon ka na, umiihi ka pa sa kama. 5 taon, nagnanakaw ka ng silip sa paliligo ng biyuda. 8 taon, nagnanakaw ka pa ng candy ni Lolo's Hang sa bukana ng baryo. 5 taon pa lang, ganyan ka na ka-wild. Gaga ka, papatayin kita. Ding, nahanap na ang order. Ang delikadong si Magisen Byuju sa ilalim ng lawa ng banyo, nag-order na. Hoy, gutom na ako rito. Gusto ko ng maanghang. Kapag late ka, yari ka sa akin. Itong maghihis na to, may pagkamasochist ba to ha? Naadik ka na sa anghang, no? I redeem. Successful ang pag-redeem. Successful ang pag-redeem. Gufeng yan, humanda ka sa akin. Kailangan ko munang mag-deliver ng urgent order. Pagbalik ko, tatapusin kita. Erlu, tara na, takbo. Habulin niyo yan, may kakaiba sa utusang yan. Baka pag nahuli natin, may iba pa siyang dalang kayamanan. Bakit hindi pa dumarating ang babaeng iyon? Naubusan na ako ng pasensya. Nung nakaraang beses, yung bowl ng fried chicken noodles. Nakatulong na ilabas ang bara sa enerhiya ko. Isang kakaibang pakiramdam na masakit pero ang sarap. Gusto ko pa. Wuxia Oliang, hindi ka makakatakas. Ngayon na ang katapusan mo. Ang kapal ng mukha mong habulin ang suking rider ko, gusto mo bang mamatay? Boss, ito na po ang order mong extra spicy. Huwag mong kalimutang bigyan ako ng 5 stars, ha? Ah! Ang sarap. Sobrang sarap, grabe. Anong klaseng gamit to na kayang labanan ang langit? Nagawa ko pang masira ang selyo ko dahil dito. Mamatay ka na. Ano? Anong nangyayari? May halimaw na lalabas sa ilalim ng lawa ng banyo. Ding, delivery completed on time. Sobrang happy ng customer. Na-trigger ang hidden reward. Congrats, nakuha mo ang 5-star rating. May tip pa na napakalaki. Aba, ang galing naman. Babae, itong siyam na pil na to ay swak sa panlasa ko. Itong mga kalakal mo, sayo na lang lahat. Gufeng yan, hindi ba't papatayin mo ako kanina? Subukan mo lang akong patayin. Elite ako sa loob ng sekte, alam mo ba yun? Pag pinatay mo ako, siguradong dudurugin ka ng hukuman ng sekte, wala kang matitirang bakas. Dudurugin, walang matitirang bakas. Ngayon, ang natira na lang sa akin ay pera at mga gamit ko. Tingnan natin kung sino ang susubok manggalaw sa akin. Hahaha, tapos na ang oras mo. Pinunit niya ang pinakamahalagang jade talisman para humingi ng saklolo. Ginising na ang Iron Rhino, ang sagradong hayop na tagapangalaga ng sekte. Isa yang level 2 demonic beast. Hindi tinatabla ng patalim o bala. Hindi nasusunog o nalulunod. Kahit pa may gamit kang pang-emperador. Hindi mo man lang mapapagasgas ang balat niyan. System, makapal ang balat ng damuhong to. Ang payat ko, wala akong laban dito. May sandata ka bang pang chemically warfare?
Ding, newbie self-defense kit. Concentrated chili pepper spray na pang anti-wolf. Extra size, hindi dagdag presyo. Makakaya ba talaga to? Ha! Hindi. Hindi maaari. Anong black magic ang ginamit mo sa sagradong hayop? Black magic, industrial grade concentrated chili extract lang to. Ayos. Ngayon, oras na para check ang mga utang natin. Na naman yung mga matatandang opisyal ng sekte. Wala ba silang magawang matino ngayong araw? Dahay. Takbo na, bilisan nyo. Ang isang mabangis na beast, natalo agad. Ang lupit ng laso na apoy na yan. Diretso sa mga mata pa talaga. Kahit ang protektadong aura ni Kuya Rampa, hindi man lang nakapigil. Siguradong ang may gawa nito ay nasa Jindan stage o pataas. Isang makapangyarihang matandang demonyo ang umatake. Gufeng yan. Anong nangyayari? 20. Ay, woo. Basta. Huwag na kayong dumaldal. Alam ko na ang nangyari. Ang protector beast ng sekte, pinabagsak na misteryosong demonyo gamit ang laso na apoy. Mukhang ang sinaunang demonyo na nakakulong sa ilalim ng lawa ng banyo. Ay malamang nakikipagkutsaban na sa mga demonyo sa labas. Ito ang aking utos. I-lockdown agad ang lawa ng banyo sa loob ng 10 milya. Bawal lumapit ang kahit sino. Siya sa atin ang mabuti kung may kasabwat ba sila sa loob ng sekte. Demonyong nagpapakawala ng apoy, nakakatakot naman. Laso na apoy, grabe ang lupit. Di ba yan lang yung nabili ko sa Shopee na anti-wolf spray? Sayang talaga tong matandang to, hindi nagsusulat ng nobela. Kahit na kumikita tayo, kailangan pa rin nating kumain. Maghugas na nga lang ng mangkok at mag-instant noodles. Sinaunang sagradong kahoy. Ang maliit na piraso nito ay kayang maibenta ng 100,000 spirit stones. Ang yaman pala ng nasa ilalim ng lawang ito, nakakakuha pa ng mga ganito. Ang astig naman nitong gala na ahas, marunong pa palang magpasalamat. Pagkatapos kumain ng 2 spicy sticks ko, nag-iwan pa ng thumbs up emoji para bumati. Sige na nga, dahil ang bait mo naman. Bibigyan din kita ng regalo. Okay naman sana, kaso mukhang medyo nagigipit ka rin. Kanina lang, inaway ako ng isang ulol na aso na ang pangalan ay Gufeng yan. Halos masira pa ang delivery ko dahil sa kanya. Gora na, Pikachu. Anong klaseng materyales to? Gipit. Ang Diyos ako, nagrereklamo na gipit siya. Bigyan siya agad ng lahat ng kayamanan mula sa bodega ng East Sea Dragon Palace. Lahat ng mamahaling spiritual crystals. Pati mga perlas at mahiwagang gamit, dalhin niyo lahat sa kanya. What Grabe, parang inubos talaga ang buong East Sea Dragon Palace. Kagabi lang sa tissue, sinulat ko nagipit ako. Pero ang yaman mo talaga. Sobrang yaman, hindi na nakakatuwa. Ate Bu, gising ka na ba? May malaking problema. 8 Ano ba iyon? Ikaw, kagabi mo ba hinakot ang lahat ng kayamanan ng Dragon King? Itong mga perlas na kasing laki ng mukha ko. Kahit sa buong mundo ng cultivation, wala nang makakahanap ng pangalawa. Masyado kang namamangha. Ang lalaki ay may dangal. Pero nakaluhod ka araw-araw. Nakakahiya na tuloy para sa atin. Sige na, kunin mo na. Gawin mong lamp sa tabi ng kama. Ano ba tong ginagawa mo? Lamp sa tabi ng kama. Anong nangyari? Si Gofeng yan. Hindi siya malubha ang sugat. Binigyan siya ng senior ng law enforcement ng 7th grade life extension pill. Hindi lang siya gumaling.
Nag-breakthrough pa siya hanggang sa dulo ng refining stage. Ang tibay naman pala ng buhay ng taong iyon. Hindi lang yun. Ngayon ang taunang pagsusulit ng sekte. Dahil sa bagong lakas niya, naghamon siya ng deathmatch. At pinangalanan ka raw niyang target niya. Kung ayaw mo, isusumbong kita sa Secmaster na nagnakaw ka ng kayamanan ng sekte. Nag-aalala pa naman ako na wala ng space sa bakuran ko. Sige Afyu, tara. Saan tayo pupunta? Sa arena, ngayon, ipapaalam ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagpalo ng isang pro player na may pera. Sibuk siya Oliang bato. Ang duwag na yan, huwag mong sabihin. Natakot siya kaya tumakas na sa bundok. Hahaha. Ang lupit talaga ni Senior Brother Dew. Isang aliping tulad niya ang naghahangad ng kamatayan sa harap ng elite ng inner sect. Hahaha. Sino ang nagsabing tumakas ako? Ha! Hahaha, Wuxia Oliang. Nabaliw ka na ba sa kahirapan? Kahit matinong sapatos, hindi mo mabili. Magsuot ka lang ng 2 pirasong balat at kapal ng mukha mong umakyat sa fighting stage. Setmaster, ang babaeng ito ay si Wuxia Oliang. Wala siyang aura ng lakas. Pero ang suot niyang sapatos. Napakapagtataka talaga. Hindi ko malaman kung ano. Teka, ang disenyo sa ilalim ng swelas ni ay nagtataglay ng pilosopiya ng pinakasimpleng karunungan. Hindi kaya ito ang nawawalang pormasyon ng espasyo? Dami mong daldal. Pinirmahan ko na ang life-death waiver. Gusto mo na bang mamatay? Ngayon, gagamitin ko ang espada kong ito para hiwain ka ng pino hanggang maging karne. Swanbing's Word Shadow. Iyan ang signature move ni Senior Brother. May naglalabas ng malakas na physical damage sa'yo, Inirerekomenda ko na gamitin mo ang Divine Protective Gear na ito. Ibawas na lang ang bayad sa natitirang kristal mo. Anti-slip flip-flops, dagdagan pa natin ng absolute durability attribute. Ang tibay, grabe. Isang sampal lang, durog agad ang pangsuantir na Immortal Sword. Anong uri ng Divine Gear ba ang asul na tsinelas na yan? Paano sila nagkaroon ng ganyang nakakatakot na physical breaking power? Siguradong may malakas na eksperto sa likod ng babaeng ito. Hindi maaari. Ito ang bagong gawa ni Senior Brother. Anong klaseng itim na mahika ang ginamit mo? Mahika, ito ay galing sa bilyon-bilyong subsidya ng online shopping. Quality guaranteed. Ikaw, huwag kang lalapit. Hindi ba sabi mo kanina, ihiwain mo ako? Tumayo ka ng maayos, huwag kang gumalaw. Ngayon, gamit ang tsinelas na to, bibigyan kita ng isang deep facial spell. Dahil sa pagnanakaw mo sa akin. Dahil sa pagharang mo sa akin. Dahil sa pagtawag mo sa akin na tangang asno. Isang cultivator na nasa peak stage. Kinuskos ang mukha sa sahig gamit lang ang isang lumang tsinelas. Ang ganda ng tanawing ito. Hindi ko kayang tingnan. Dahil sa pagnanakaw mo sa akin. Dahil sa pagharang mo sa akin. Dahil sa pagtawag mo sa akin na tangang asno. Kawalang galang. Paano mo nagawang insultuhin ang mga tao sa aking law enforcement hall? Isang alipin na gumagamit ng mga kakaibang kagamitan para manakit ng kapwa. Ayon sa batas ng sekte, dapat kang hatulan ng kamatayan. Burahin ang kaluluwa. Wow! Ayaw mo ng laro, no? Golden Core Realm says mortal. Demonic Aura. Demonic Aura mula sa kailaliman ng bangin. Sa likod ng babaeng ito, may isang makapangyarihang demonyo. Medyo mainit ang ulo ng boss ko. Gusto niya lang kumain ng merienda habang nanonood ng laban. Kung magtatagal pa kayo, hindi lang ang mahikanyo ang dudurugin ko. Pati na kayo. Ano, lalaban pa ba? Kung gusto nyo, sasabayan ko kayo hanggang dulo. Pagkakamali. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Si Wuxia Oliang ay taga-sekte ng Lingshan. Isang dakilang alipin na hindi matatawaran ang galing. Gufeng yan at ang mga taga-hall ng batas ay nanggugulo na naman. Hinahanap lang nila ang sarili nilang kapahamakan. Ikulong ang 2 hangal na ito sa seldang tubig. Kapag wala ang utos ko. Walang sinuman ang dapat magpalaya sa kanila. Ang galing niyo po talaga, sekta bayan. Sige na, babalik na ako para mag-deliver. Mainit ang ulo ng boss ko kapag nagugutom. Sige po, sige po. Pakikamusta na lang ako sa boss nyo. Ate Wu, ang galing niyo talaga. Sino ba talaga ang nasa likod nyo na napakalakas? Ang aura ng demonyo kanina ay mas nakakatakot pa sa tribulation. Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat malaman. Kapag masyado kang maraming alam, mawawalan ka ng gana kumain. Afyu.
Bakit biglang lumamig? Baka may elder na nagpa-practice sa paligid. Elder na mukha mo. Nandito na ang mga nanggugulo. Wuxia Oliang. Ibigay mo ang sikreto ng iyong lakas. O kung hindi, ibigay mo kung sino ang nasa likuran mo. At ang mga kayamanan mo rin. Hay naku, kayo talagang mga tagamundo ng cultivators. Iisa lang ba ang gumagana nyo sa utak? Konting kibot, agad hugot ng espada para manakot. Dami mong dada, makipaglaban ka na lang. Sandali lang. Nakakadagdag ng bad vibes ang laging nagpapatayan. Ako ay isang disenteng negosyante. Tingnan mo, maitim na ang paligid ng mga mata mo. Maputla pa ang mga labi mo. Obvious na low-blood ka na sa sobrang pagpilit sa cultivation mo. Heto, kumain ka ng candy. Mag-recharge ka muna bago tayo mag-usap uli. Candy. Huwag mo akong subukang lasunin. Kainin mo o hindi, wala akong pakialam sa'yo. Dahil, nasalo mo na. Anong klaseng puro at banal na enerhiya ng yelo ito? Wala man lang kahit konting dumi. At may dala pa itong pakiramdam. Na nakakapagpasaya ng kaluluwa at ang sarap. Gusto mong kumain? Haha, nag-breakthrough na ako. Foundation Establishment Middle Stage. Ang gamot na ito na kayang mag-ayos ng pundasyon. Na kayang magpasa sa Stage Snow Mountain Lingdipil. Ibinigay mo lang sa akin ng ganun-ganun lang. Ate Wu, hindi ko alam kung paano pasasalamatan ang kabutihan mo. Simula ngayon. Ako na ang tauhan mo. Sinumang mga has na galawin ka, kailangang dumaan muna sa espada ko. Isang candy na nagkakahalaga ng 9 na sentimos. Naka-recruit pa ako ng bodyguard na level foundation establishment. Ang pag-aani ng mga sucker sa mundo ng kultibo ay sobrang lupit. Ibalik mo ang pera namin, Diakon Ma. Ang itim ng budhi mo, manluloko. Ibalik mo ang pinaghirapan naming pera. Anong yaochi water? Tubig lang yan sa balon na hinaluan mo ng juice ng prutas. Pinaghirapan kong ipunin ang spirit stones sa loob ng kalahating taon. Lahat napunta sa panluloko mo. Bumili ako ng isang bote kahapon. Pag inom ko, hindi lang ako hindi lumakas. Sumakit pa ang tiyan ko buong gabi. Maliwanag na peke itong binibenta mo. Mga walang kwenta. Ang yaochi water ko ay kinuha ko mula sa naglunod na yelo sa tuktok ng Tianshan. Taglay nito ang esensya ng langit at lupa. Kayo lang ang mga tangang walang talent. Kaya hindi nyo ma-absorb ang espiritual na enerhiya. Tapos ibinubunton nyo sa tubig ko ang kasalanan. Sobrang hindi makatwiran. Itong si Mabenyuan na to. Dati-rati ay nagnanakaw siya ng tubig sa lawa ng banyo para i-max. Ngayon, ang tubig sa lawa ay nairita na. Dahil nadumihan na ng aura ng demonyo. Siguradong mapapatay ka talaga. Grabe ang kaswapangan ng Mabenyuan na yan, Ate Wu. Pati kaming maliliit na alipin pinagsasamantalahan. Sayang, may backer siyang elder sa loob ng sekte. Kahit galit na ang lahat. Wala naman silang magawa. May backer pala siya, ha? Afew, gusto mo bang kumita ng malaki? Sumama ka sa akin. System, bigyan mo ako ng 100 bariles ng Iced Mountain Spring. Ding, nakaset na ang 100 bariles ng Iced Mountain Spring. Dali, buhatin na ang mga to. Atwu, anong magic item to? Bakit ang linaw naman yata ng lalagyan na to? Wala man lang kahit konting dumi. Itong tawag dito ay Isehe Mountain Ice Water. Afew, tikman mo. Ang espiritual na enerhiya sa tubig na to. 10, hindi, higit pa doon ang tapang kumpara sa binibenta ni Mabenyuan. At napakadalisay pa, walang kahit anong bara. Atwu, ito na ba ang tunay na fairy water? Hindi naman siya fairy water. Pero sapat na para talunin ang negosyo ni Mabenyuan. Magiging basura na ang mga peking gamot ng matandang yon. Afew, ilagay mo to sa maliliit na bote ng jade. Ang tubig ni Mabenyuan ay nagkakahalaga ng 50 spirit stones. Ibenta lang natin ng 20. 20 lang, Ate Wu.
Itong ganitong klaseng tubig, kahit 200 pa yan, pagkakaguluhan ng mga tao. Hindi ba masyadong lugi ang 20? Tanga, price war ang tawag dito. Ito ay dimensional reduction strike. Hindi ako nakikipagkumpetensya para sa barya-baryang tubo. Dominasyon ang gusto ko. Sa merkado ng murang espiritual na likido ng sekte ng Lingshan, dapat ay mawalan siya ng hanap buhay hanggang sa pulubi na lang siya. Gets ko na, mabilis na benta, maliit na tubo. Gamit ang kalidad at presyong hindi matatawaran. Papatalsikin natin siya sa pwesto. Matalino, sige, ingayan mo pa para marinig ng lahat. Sabihin mo, ito ay dekalidad na produkto. Kapag hindi totoo, balik ang bayad. Daan na kayo, wag nang magpahuli. Tunay na Tsehe Mountain Ice Water. Matapang ang enerhiya. Napakadalisay. Gamot sa mga stock na cultivation. Sa mga bara sa dinadaluyan ng enerhiya. Ang tubig ni Mabenyuan ay 50. Sa atin, 20 lang. Fake, balik pera. Tapat at walang halong lokohan. Bibili ako ng isa, susubukan ko. Kapag sinubukan mong manloko, gigibain ko ang kariton mo. Nag-breakthrough ako. 3 taon akong stock sa level na ito, nakalagpas din ako dahil sa tubig na to. Bigyan mo ako ng 10 bote. Ako, 20 bote. Huwag niyo akong unahan. Mabuhay si Edru. Mabuhay si Kuya Wang. 20 spirit stones bawat boat. Nabaliw na ba ang Wuxia Oli ang naiyan? Sa presyang to, kahit balik puhunan niya hindi niya makukuha. Siya sa atin niyo kung saan siya kumukuha ng supply. Kapag walang mahanap, sabihin niyo sa enforcement hall na ipasara sila. Sinusubukan pa nilang harangan ang kita ko. Sisiguraduhin kung wala na silang matatakbuhan. Anong ginagawa niyo rito? Hindi niyo ba alam ang batas? Internal Affairs Hall ito. Bawal pumasok ang mga alipin. Chispa, huwag kayong magalit. May pag-uusapan lang sana kaming malaking negosyo. Ito ang ihey si Black Gold Card ng Chance sa Chamber of Commerce. Anong negosyo ang nais mong pag-usapan? Gusto kong bilhin ang monopoly sa lawa ng banyo. Iyon ay isang bawal na lugar sa sekte. Kahit pa kakaunti ang enerhiya at may mga halimaw. Lupa pa rin iyon ng sekte. Sabihin mo na lang, ibebenta nyo o hindi. Ayoko, kakausapin ko ang sect leader. Sus Mariosep, syempre ibebenta ko. Pero pagdating sa presyo, 1 bilyon. Low-grade spirit stones. Bibilhin ko ang karapatan sa paggamit ng paligid ng lawa ng banyo sa loob ng 100 taon. Kasama na ang tubig, halaman at mga bato. Kahit pa yung isang pirasong pagong dyan. Lahat yan ay pagmamay-ari na ni Wuxia Oliang. Hindi pwedeng makialam ang sekte. Sa anumang legal na negosyo ko. 1 bilyon, deal. Ibibigay ko na agad ang kontrata at dokumento. Wuxia Oliang, napakagwapo ng loob mo. Lihim kang gumagawa at nabibenta ng mga gamot na walang tatak. Ang mahal pa ng benta mo. Nanganganib ang mga kasamahan natin. Napatunayan na ng Law Enforcement Hall na ang iyong Chanshan Ice Spring ay gawa lang sa tubig sa balon na hinaluan ng mga kung ano-anong sumpa. Kunin niyo ang bruhang ito. I confiscate lahat ng binibenta niyang gamot. Sandali lang. Pwede kang kumain ng kahit ano, pero wag kang magsalita ng kung ano-ano. Ingatan mo ang sinasabi mo. Itong Chanshan Ice Spring ko ay produktong opisyal na mailegal na sertipikasyon. Anong sertipikasyon? Huwag mo akong lokohin dito. Idilat mo ang mga mata mo at tignan mo ng mabuti. Ang lawa ng banyo ay pribadong lupain ko na, Wuxia Oliang. Ang tubig na binebenta ko ay kinuha mula sa likas na tubig sa kailaliman ng lawa ng banyo. Ibig mo bang sabihin, Mabenyuan, na may lason ang tubig sa loob ng sekte natin? O baka naman kino-question mo ang dokumentong may selyo mismo ng sect leader? Ikaw, binili mo talaga ang lawa ng banyo. 1 bilyon para bilhin ang isang teritoryong ipinagbabawal. Hindi lang yan. Isusumbong din kita, Mabenyuan. Ang Yaochi water na binibenta mo ang tunay na peking produkto. Matapang ka bang harapin lahat ng tao rito? Ipakita natin ang tubig mo at tubig ko. Dalhin natin sa pavilyon ng gamot para suriin. Ikaw, mapanirang puri ka. Hindi ako nakikipag-usap sa batang katulad mo. Tara na. Ang galing mo talaga, Ate Wu. Ngayon, ako na ang legal na may-ari ng lawa ng banyo. Sa susunod na may humarang sa delivery ko para kay Magi, talagang isusumbong ko sila sa otoridad. Hahaha. Ate Bu, hindi na maganda, parang guguho na ang langit. Anong ikinakatakot mo, kapag gumuho ang langit, may mga matatangkad naman na sasalo. Ipagdiriwang kasi ng sect leader ang ika-500 anibersaryo niya.
Eh di magdiwang siya, anong paki ko? Eh mahirap lang tayo sa service hall. Kahit pambili lang ng guwantes, kapos tayo. Kailangan lang nating dumiskarte. Hindi pwede sa pagkakataong ito. Nagkakampi na si Gufengyan at Mabenyuan. Mag-aalay sila ng mga pambihirang kayamanan sa piging. Si Mabenyuan ay siniraan pa tayo sa sect leader. Sabi niya, kumikita raw tayo ng malaki sa Tianshan Ice Spring. Kailangan nating magbigay ng pinakamahalagang regalo. Kung hindi tayo makakapagbigay, paparusahan tayo ng panloloko sa sekte. At babawiin ang kontrata sa lawa ng banyo. Ano? Babawiin ang kontrata. 1 bilyon ang ginastos ko doon. Kung wala na ang lawa ng banyo bilang proteksyon, paano ko na ipapadala ang delivery sa Magise sa ilalim ng lawa? Paano na ang kita ko? Ang hadlangan ang kita ko ay parang pagpatay sa magulang ko. Ate Bu, bumili na lang kaya tayo sa treasure shop. Kahit isang heavenly grade treasure lang. Yung heavenly grade na yan, milyon-milyon ang presyo. Bakit ko naman ibibigay ng libre sa matandang yon? Regalo lang naman ang kailangan, di ba? Ihahanda ko siya ng regalong hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Gufengyan, disipulo ng Chanfeng Pavilion. Sa ngalan ni TEF Ma, binabati namin ang sect leader ng mahabang buhay. Naway mabuhay kayo ng kasing tagal ng langit. Dahil sa pinagdaanan kong hirap bilang disipulo. Nakuha mula sa Xuanbing Jade Maro na may edad na 1,000 taon. Makakatulong ito para mapatatag ang kaluluwa ng GNC. At pambasag sa iyong limitasyon. Isang kayamanang hindi matatawaran ng kahit ano. Gufengyan, ang bait mo naman sa pag-iisip sa akin. Nagustuhan ko ang regalong ito. Twins G, narinig ko na ang disipulo sa si Vince. Wuxia Oliang, nitong huli ay humataw sa negosyo. Yumaman ng biglaan. Ang batang ito, sinusubok ba niya ang pasenya ko ng harapan? Sige, ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang tunay na galing. Naku, Gufengyan, sobrang pinupuri mo naman ako. Isa lang akong hamak nag-iisi. Saan naman ako kukuha ng mga pambihirang kayamanan? Pero ang regalong handog ko, ay tiyak na kaisa-isa sa buong mundo ng tutin. Sinisiguro ko pagkatapos kainin ng TNC. Hindi mo ito malilimutan habang buhay. O, kaisa-isa sa buong mundo ng tutin sao. Wuxia Oliang, ano ba talaga ang laman ng kahon na yan? 20, narito po. Ito ang pinaghirapan ko ng 49 na araw para lutuin ng may pagmamahal, isang obra maestra. Jiu Zuan dat siyang bituka na niluto ng 9 na beses. Ano ito? Anong klaseng amoy ito? Bakit parang may konting amoy ng maduming kinalalagyan? Wuxia Oliang, naglakas loob kang maghain ng ganitong karumal-dumal na bagay. Kasalanang malaki ang labag sa batas. Wala kayong alam. Tinatawag itong sining ng pagbabalik sa asal. Pagbabalik sa pagiging natural. Ang bitukang ito ay nagtataglay ng pinaka-orihinal at pinakamabangis na enerhiya ng kalikasan. Kung ayaw maniwala ng Gizense, tikman nyo at malalaman nyo. Ang lasa nito ay parang nanggaling sa loob ng inidoro. Tuanzi, wag na huwag ninyo itong kakainin. Baka may matinding lason iyan. It's malasa at hindi nakakaumay. Talagang original na lasa. Tuanzi, tingnan nyo, nakain ko na at ayos lang ako. Kung wala kayong lakas ng loob na sumubok ng mga bagong bagay, paano nyo malalagpasan ang inyong limitasyon? At mararating ang rurok ng tutin. Limitasyon sa tutin sao. 2,000 taon na akong nakastock sa peak ng Yuning. Ito na kaya ang pagkakataon para makalagpas. Sige, susubukan ko na ang bitukang ito na puno ng misteryo. Wow! Ang lasa, parang sumabog sa loob ng kaluluwa ko. Wuxia Oliang, nilason mo ang PNC. Huliin niyo siya. Parusahan agad. Sandali. Hahaha, nag-breakthrough ako. Bigla akong umabot sa yugto ng Hoshin. Ito ay isang pambihirang kayamanan. Isang kagat lang, nabasag ang 200 taon kong demonyo sa isip. Makinig ang lahat, ito ang utos ko. Wuxia Oliang ay may malaking ambag. Masiyahan sa pagpapagamot sa antas ng mga senior simula ngayon. Ang lawa ng banyo ay kanya ng pribadong lupain. Twins D, nakakahiya naman po. Naiwan ko lang talaga ang orihinal na lasa niyan. Sa susunod, dadalhan kita ng sardinas de lata para matikman mo. Sardinas. Isang sagradong bagay ng Tingyasao. Sige, hihintayin ko. Ayos, nakuha ko na. Nasa akin na ang posisyon. Ding, nahanap na ang AC customer sa lawa ng banyo. Madisan Bibuju nag-order na. Nakita kita, pinapakain mo ang iba, mga karne ng ibon na may buto. Nakita kita, nakakainis talaga, padalhan mo ako ng 100 box ng karne na may buto. Padala mo agad sa akin ang 100 serving ng karne ng ibon na may buto. Dapat ay crispy at masarap. Dapat ay crispy, malutong, dapat ay crispy at mainit, walang dagdag na shipping fee ha. Kapag late ang delivery, gigibain ko ang sec mo, walang shipping fee ha. Dapat ay crispy, malutong, walang fee kapag late, walang fee sa shipping ha. Grabe, pati ba naman yung Demon Lord, nagsiselos. May kasama pa talagang buto yung karne. Akala mo ba ikaw ay isang daga? Wala pang singil para sa delivery. Mas masakit pa yun kaysa patayin ako.
Maliit na kulot, yung fried chicken na may buto, kailangan ng AEF. Tagumpay ang pagpapalit. Tagumpay ang exchange. Eva's Crazy Thursday Bucket, 100 sets dali. Bilisan nyo, pag Thursday deal na to, sayang naman kung huli, bilis. Ito ang handog para sa ating AFI customer. Subukan yung hawakan. Gigisain ko kayo lahat. Erlu, tara na, trabaho na. Ang official courier ko. Ang kapal ng mukha mong magpadala ng pagkain sa matandang yun. Hindi ko kayo patatawarin. Ang bango nito, tinalo pa ang fried chicken noodles. Crunchy sa labas. Juicy sa loob at itong buto. Sarap, ito ang dapat kinakain ng mga totoong lalaki. Marunong din palang makiramdam ang babaeng to. Pero masyadong malambot ang mga buto. Sa susunod, padalhan ko siya ng mas matigas na panguya. Ang dali naman palang palambutin ang loob ng ihi natin. Isang Crazy Thursday meal para sa kanya. Sa susunod, ibili ko nga ng bagete. Siguradong mabubungi siya sa tigas noon. Ano ba yan? Dahil sa delivery mo, may nakabuntot na halimaw. Huwag niyo akong subukan. Akala niyo ba madali lang akong kalabanin? Pepper spray. Dagdag loading, walang dagdag presyo. Mamatay kayo. Aha. Wow. Grabe, parang pandaraya na to sa lakas. Dahe, halimaw yan, lumayo ka. Nakakahiya. Isang bahagi ng diwa ko, nagkatawang. Nagkamali pa, napunta sa katawan ng isang asong ulyanin. Itigil mo yan, iluwa mo ako agad. May putik yan. Masyadong malakas ang instincts ng katawan ng asong to. Hindi ko mapigilan. Dahe, nasapian ka ba? Huwag mo akong hawakan. Magsi-self-destruct na ako. Sisirain ko ang katawang ito. Kawawa ka naman. Ito, kainin mo, malinis na to. Isang kagat lang. Pagkatapos ko nito, babalik na ako. Alaynan. Ang sarap naman ito. Busog na, aalis na ako. Athu, may problema tayo. Nandito ang mga taga-disiplina. Ano namang ginagawa nila rito? Sinumbong ka ni Gufeng yan. Sabi niya, ninanakaw mo raw ang yaman ng sekte. At wala ka raw permit para magnegosyo. Grabe, pati sa mundo ng cultivation may business inspection na. Nagbenta lang ako ng tubig mula sa lawa ko. Ano ba silang pakialam? Bakit sila nakikialam? May dala pa silang spirit detector. Duda sila na magnanakaw ka raw ng kayamanan ng sekte. Gusto ka nilang suriin ng sapilitan. Suriin! Ang mga spirit stone na yan, lahat galing sa isigi ko. Pag nahanap nila yan, hindi ba nila ako pagbibintangan na bruha ng masamang kulto? Athu, takbo na tayo. Tatakas, ang mahal-mahal na ng binayad ko sa lawang to. Bakit naman ako tatakas? Sumama ka sa akin, harapin natin ang mga iyan. Tignan ko lang kung sino ang matapang nagagalaw sa pera ko. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang courier ko? Ayaw na ba nilang mabuhay? Si Wuxia Oliang nga. Sa wakas, lumabas ka rin. Hindi lang to nagbebenta ng peking gamot. Nagnanakaw pa raw ng mga kayamanan ng sekte. Ang mga marka sa mukha ko ay gawa ng mahika niya. Mahika, kamo. Heto, gamit ang sinelas ko. Poor physical damage lang yan, gets. Isang earth-grade artifact. Ang isang hamak na tagapagsilbi lang. Ay may ganito ka pang mahalagang gamit. Kailangang makuha ko yan. Wuxia Oliang, may nagsumbong na ibinebenta mo ang mga gamit ng sekte. Ilabas mo ang iyong storage bag. Kapapan niyo siya. Kapag lumaban ka. Hahatulan kita ayon sa batas. Hoy, hoy, hoy. Mga senior, mga ate, at kung sino pa kayo rito sa sekte ng Lingshan. Kayo na nga ang humusga. Si Elder Lengguachen ng Law Enforcement Hall ay nakipagsabuatan sa tusong negosyanteng si Mabenyuan. Para piliting nakawin ang perang pinaghirapan ko. Huwag kang mag-imbento. Ang pagbebenta mo ng tubig mula sa lawa ng banyo ay may tuturing na pagbebenta ng ari-arian ng sekte. Binili ko ang lawa ng banyo sa halagang 1 bilyon. At ang Bizent GVC taken the dudas dendry. Paano naman ito naging pagbebenta ng ari-arian ng sekte? Wala kang business permit para sa ganyan. Nakakatawa, noong birthday banquet ng TNJ. Siya mismo ang nagtalaga sa akin bilang chief delivery girl. At binigyan ako ng benepisyo setting cut ng isang elder. Ang salita ng Gisent GV ay parang batas.
Mas mababa pa ba yun sa isang pirasong papel? Sa tingin ko, naiinggit lang si Elder Ma. Lalo na't mas mabili ang tubig ko kaysa sa kanya. Sadyang nanggugulo lang kayo, di ba? Kahit sabihin nating legal ang negosyo mo. Paano mo naman ipaliliwanag ang lahat ng spirit stones? At ang mga artifact na iyan na nasa iyo? Malinaw na nagnakaw ka sa imbakan ng sekte. Nagnakaw sa imbakan. Sige, kung gusto niyo talagang makita ang yaman ko. Ipapakita ko sa inyo ngayon. Tingnan niyo kung ano ang totoong pera. Ayan. Nakita niyo na ba, heto ang resulta ng pagnanakaw sa imbakan ng sekte. Ang imbakan niyo ba ay may mga palanggana? O mga dambuhalang night pearls na tulad nito? Mayroon ba kayong ganitong libu-libong taong gulang na purple blood lingsi? Legal na kita ko ito. Ito ay tip na ibinigay sa akin ng boss ko, gets nyo? Huwag ka nang magpalusot. Hindi malinaw kung saan galing ang mga gamit na ito. Kailangang imbestigahan ito ng law enforcement hall ng lubusan. Subukan nyo. Sino ang may lakas ng loob na umagaw sa tip ng Diyosa na ito? Kayong mga langgam. Mamatay kayong lahat. Ah! Bakit may ganitong aura ng demonyo ang asong ito? Napakadalisay na demon energy mula sa kailaliman. Inatake tayo ng mga demonyo, tulong. Ang ingay. Dahe, ikaw ba yan, nagbago ka? Makinig ka, babae. Ako ang dakilang demon lord na nakakulong sa ilalim ng lawa ng banyo. Dapat kayong lumuhod sa aking kapangyarihan. Awu, master. Naku, yung natitirang fried chicken ko, sayang. Napunta lahat sa asong ito. Kain ng kain, puro pagkain na lang nasa isip. Baka naman ninakaw mo ang mga expired na gamot ko noong hindi ako nakatingin. Hindi na to malinis. Bakit ko naman nakain tong? Ang dami ng aso, masarap din pala ang laman nito. Anong klaseng demonyo ka? Paano mo nagawang maghasik ng lagim sa sekte ng Lingshan? Itong si Wu. Ano bang nangyayari rito? Sinusubukan lang ni Elder Leng na mang-api gamit ang otoridad niya. At pinipilit na nakaw ang legal na kinikita ko. At gusto pa nilang nakawin ang gamit ko. Ang boss ko, asar talo ang ugali. Nilagyan niya ako ng proteksyon na anting-anting demonyo. Kapag hinawakan ako ni Elder Leng, kusa na lang itong sasabog. Hindi ko rin mapigilan eh. Isang pasabog lang, tepok agad ang isang yuaning. Siguradong ang boss sa likod niya ay isang makapangyarihang demonyo na nasa rurok na ng lakas. Ang pambayad niya sa delivery ay mas malaki pa sa yaman ng buong sekte. Hindi mo dapat kalabanin ang mga ganyang level ng isi. Si Leng Guochen, bilang isang enforcement elder, ay naglakas loob na pag-interesan ang yaman ni Special Envoy Wu. Nakakahiya ka sa sekte ng Lingshan. Hoy, kalag ka rin nyo palabas. Ikulong nyo sa death cell. Opo, Secmaster. Mga elder, pasensya na sa abala kanina. Bilang paumanhin, ililibre kayo ng boss ko ng Crazy Thursday feast ngayon. Anong Crazy Thursday? Anong uri ng spell yan? Ding, binawas ang 50 cents mo, mission successful. Success, palitan na yan. 20 buckets ng fried chicken. At 20 bot ng iced cola. Kain na agad habang mainit. Mga elder, lapit na po. Itong pagkain ng mga immortal. Malutong sa labas, malambot sa loob. Lasang-lasa hanggang buto. Grabe, daig pa nito ang kahit anong mamahaling pagkain. Ang sarap ang timpla ng rekado. Tugma sa batas ng langit. Tikman niyo na rin itong itim na fairy spring water. Inom lang po. Ang sarap, parang yelo na nanunuot sa buto. Lahat ng bara sa loob ng katawan ko, kusang lumabas. Special Envoy Wu, pakisabi sa boss niyo na kumusta po ako. Simula ngayon sa sekte ng Lingshan. Kung sino man ang mga api sa'yo, ay parang kinalaban na rin si Hai Lingshan. Salamat po, sige po. Aba, ang dangal ko. Ang otoridad ko. Wuxia Oliang. Pati ba naman ang fried chicken ko? At ang fairy spring water ko? Pinapakain mo pa sa mga basura na iyan. Naglakas loob kang ipamigay ang pagkain ko sa ibang tao. Matagumpay mong napag-alab ang galit ko. Lalabas na ako ng selyo ko. Pupulbusin ko ang mga ngipin ng mga basurang iyan. Para malaman mo kung sino lang ang dapat mong pagsilbihan. Ang sarap sa pakiramdam. Parang nawala yung rayuma ko na ininda ko ng maraming taon. May lindol ba? Hindi, may kakaibang aura.
Ding, may top priority red alert. Ding, may top priority red alert. Grabe, pati ba naman pagkain nagsiselos. Dapat mong deliver sa kanya ng personal. Kailangan mo siyang suyuin. Parusa sa late delivery. World destruction ika the client. Maglalaho ang mundo mo, bata ka. Ano? Wawasakin niya ang mundo. Exchange points, bilisan mo. Mabawasan man ang pera ko, basta mabili tong boba tia. Erde, wag kang magpatay-patayan dyan. Gigibain na ang mundo. Aray. Nakawala ang sinaunang demonyo. Pukpukin na ang kampanang pang-10. I activate ang malaking array ng mga demonyo. Lahat ng elder, sumama kayo sa akin para labanan siya. Hindi natin hahayaan na maghasik ng lagim ang demonyong iyan. Special Envoy Wu, ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na, hindi na kaya ng aray ang pressure. Setmaster, tabi muna kayo. Nagmamadali pa akong mag-deliver. Ang i-deliver ko ay ang mismong demonyong iyan eh. Walang pakialam kung demonyo o immortal man siya. Ang customer ay laging tama. System, basagin ang formation na iyan. Na-activate ang Rider perk, ignore lahat ng magic barrier. Na-activate ang Rider perk, ignore lahat ng magic barrier. Yung dambuhalang formation, sinagasaan lang ng isang asno. Aray ko po. Mga langgam na katulad nyo. Lakas ng loob humarang sa paglabas ko. Patay na ang libo-libong taon ng sekte ng Lingshan. Ngayon ay maglalaho na lang ng ganoon lang. Mga ninuno, katapusan na talaga ng mundo ng cultivators. Sandali lang, boss. Nandito na po order nyo. Ha? Ngayon ka lang dumating. Medyo traffic po sa daan, boss. Akala ko ba nagde-deliver ka ng fried chicken sa mga gurang na iyon? Akala ko. Nakalimutan mo na kung sino ang pinakamalaking sponsor mo. Wait, kaya tumigil sa pagwasak ng mundo si Magi ay dahil nagsiselos. Dahil hindi siya binigyan ng fried chicken ni Wuxia Oliang. Grabe naman tong lalaking to. Ang aga-aga, ang laki naman ng mood swing nito. Yung mga fried chicken na iyon ay basura lang. Paano sila magiging karapat-dapat sa mataas mong katayuan? Ano ito? Ito ay special order na ginawa ko lang. Para sa'yo, ang Ultimate Ice Heart Nectar. Less ice, 3% sugar. Sa buong mundo, iisa lang ang ganito. Kahit amuyin man lang, bawal sa iba. Bolera. Itong itim-itim. Nabilog na to, anong klaseng magic tool? Anong klaseng magic tool? Iyan ay mamahaling perlas, antigong relic yan. Iyan ay fairy pill na gawa mula sa esensya ng langit at lupa. Tikman mo kaya, boss. Yung tamang tamis na tumatama sa lalamunan. Bigla na lang napawi ang galit ko. Yung nakakagulat na texture at sarap. Parang mas masarap pa sa litid ng dragon ng East Sea. Hindi ba ako nananaginip? Si Magizel, umiinom ng juice. Kamusta boss, okay ba? Tunog ng paghigo. Pwede na. Dahil sa basong ice heart nectar na to, papatawarin ko na ang mga langgam na to ngayong araw. Maraming salamat po, Magiyan. Salamat po, Magiyan. Wuxia Oliang, tandaan mo ito. Tandaan ang alin. Simula ngayon. Ikaw lang ang exclusive na rider ko. Kapag nakita kitang nag-deliver sa ibang lalaki, papatayin ko lahat ng delivery rider sa mundong ito. Ha! Grabe kung sasabihin to sa mundo ng moderno. Siguradong trending topic to. Boss, wag kang mag-alala, promise ko. Ang aking delivery box ay para sa iyo lang nakabukas. Ang asno ko, para sa iyo lang tatakbo. Ayan, tama na yan. Ngayong araw, ang ice nectar na to. Bakit na late ng 3 saglit bago nakarating? Na late ng 3 saglit. System, sabi mo on time ako Sabi ko late, ibig sabihin late. Alam mo ba na dahil sa 3 saglit na yan? Halos hindi ko na mapigilan ang lakas na nasa loob ko. At muntik na mawasak ang mundong ito. Ang hilig mong magdrama. Gusto mo lang yata manghingi ng discount. Tama po ang sermon niyo, boss. Kasalanan ko po lahat. Para makabawi sa 3 saglit na delay. May free dessert po ako para sa'yo. Boss, ito ang pinaka-special kong cheesy cake na matagal ko nang itinago. Ramdam mo agad pagtunaw sa bibig. Sobrang creamy at gatas na gatas. Bagay na bagay sa iyong maangas at malamig na aura. Dahil lang sa kaunting laki nito. Sige na nga, dahil sa pagiging tapat mo. Pagbibigyan na kita, susubukan ko ang pagkain na ito. Kay lambot, kay swebe.
Itong lasa ng gatas na tumatago sa kaluluwa. Pwede na ito. Dahil sa pagiging madiskarte mo. Ang bad review sa pagkakataong ito, ipagpapaliban ko muna. Shentigong, huwag kang maglagay ng bad review. Wala ka na bang hiya? Mahal na Mazun. Napakababa ko at hindi nakakilala ng tanyag na tao. Nagkamali ako laban sa inyo at kay Utishai. Patawarin niyo ako. Ang sekte ng Lingshan ay handang ialay ang lahat ng kayamanan. Hinihiling ko lang na patawarin niyo kami. Narito ang aking personal na rider. Parang hindi siya nasisiyahan sa kanyang trabaho. Ayoko nang maulit pa ito. Opo, naiintindihan ko po. Agad kong ipapagawa ang tirahan ng Teishi para maging isang palasyo. At bawat buwan, ibibigay namin ang 3 bahagi ng kita ng sekte bilang pondo. Para pambili ng merienda si Utishai. Pambili ng merienda. Ayos yan. Simula ngayon. Dito na siya titira. Kung sino man ang hindi marunong gumalang at manggugulo sa pagde-deliver niya, wala akong pakialam kung buwagin ko ang sekte ng Lingshan. At burahin kayo sa mundong ito ng pagtatanim. Lola Gugu, ano pa po ang inyong utos? Gusto niyo po bang paghain ko kayo ng tsaa? Hindi na. Masyado akong mahinhin para riyan. Pero dahil nagsalita na ang boss ko, ang lawak sa loob ng 100 milya sa paligid ng lawa ng banyo. Gawin na lang nating aking pribadong teritoryo. Gusto ko ng katahimikan. Walang manggugulo sa akin habang nagde-deliver. Opo, maging 1,000 milya ang inyong pribadong teritoryo. Erdi, tara uwi na tayo. Ate Bu, ang galing niyo talaga. Paano mo napapayag ang isang dakilang Diyos na maging boss mo? Ate Bu, napakalalim mo talaga. Gusto mong malaman ang sikreto? Simple lang, magaling na serbisyo. Mabilis na pagde-deliver. At ang pinaka-importante, makuha mo ang kiliti sa sikmura ng customer. Chayan Shan Binghui. At Bu ang astig. Simula ngayong araw, ang grupo ng delivery para sa Mazun ng sekte ng Lingshan ay formal na itinatag. Ako si Buksay Olyang, C at Gold Medal Delivery Rider. Afu, ikaw ang bahala sa logistics, pagbabalot at pananalapi. Lanlan, ikaw naman sa security. Ang sinumang humarang sa daraanan ko. Bugbugin niyo hanggang mamatay. Hugot espada. Patay. Wait lang, ang motto natin ay, kahit pahirapan ako ng customer ng 1,000 beses, ituturing ko silang parang first love ko. Basta makuha ko lang ang tip. Kahit Mazun, pwedeng maging tropa. Maganda, opisyal na ang team natin. Magtakda tayo ng maliit na mithiin. Ubusin natin ang yaman ng sekte ng Lingshan. Hihihe, yayaman na tayo, hahaha. Ano? Mga nakatatanda, nakakairita na ah. Ano namang kaguluhan ito sa madaling araw? Ding, nahanap ang AFC customer sa lawa ng banyo. Ding, nahanap ang AFC customer sa lawa ng banyo. Kaisipan, sirain ang mansyon Mengsen. Paalala, ang Mazun na si Iwuju ay nag-order ng midnight snack at gusto niyang sirain ang mansyon Mengsen. Paalala, ang labi ni Mazun ay hindi makatulog sa galit, gusto niyang sirain ang mansyon Mengsen. Paalala, sobrang putla ng labi ni Mazun na parang hihingahan ka na ng apoy, gusto niyang sirain ang mansyon Mengsen. Nag-midnight snack sa 10 oras ng gabi. Tataba ba ang mag-gift na to? Midnight snack na masarap. Grabe ang tapang ng amoy. Nakuha ko na ang authentic na giliki set mula sa Jinsao. Inihaw na bawang at inihaw na pupa ng uod. Ang tapang ng timpla, sakto lang. Ang bangis ng amoy. Kukunin ko na to, ito ang midnight snack ni boss. Subukan mong galawin yan. Ipapain ko talaga ikaw sa ihawan bukas. Bantayan mong mabuti ang base. Magde-deliver lang ako ng pagkain kay boss. Bakit wala pa ang babaeng iyon? Limitado lang ang pasensya ko. Ang mga pagkain to sa mundo ng paglilinang, puro bland at walang kalasa-lasa. Amoy pa lang, nakakasuka na. Boss, dumating na ang shaking big reset mo. Kainin mo habang mainit pa. Ang bangis talaga ng amoy. Ang lambot at ang sebo nito. Ang kakaibang anghang ng pampalasa. Bagamat mukhang magaspang pero ito ang pinakamasarap na pagkaing tumatago sa kaluluwa. Solid. Parang hindi na mahirap tiisin ang pagkakasil sa akin nitong nakaraang 1,000 taon. Basta nandyan ang babaeng iyan. Ano ito? Ang kakaiba naman ng itsura. Baka ito ang maalamat na ancient immortal pill. Sia Olyang. Anong klaseng lason ang pinakain mo sa akin? Anak ng, ayaw kumain ng bawang nitong mag-gift na to. Warning. Sobrang unstable na ng mood ng customer.
Boss, mahinahon lang. Inihaw na bawang lang yan. Walang kwenta ang gigi pag walang bawang. Kulang sa sarap. Iyan ang mismong kaluluwa ng putahe. Ulol, pati kaluluwa ko, mababaho na sa asim. Bilisan mo, magdala ka ng pamatay amoy dito. Kung hindi, ipapain din kita sa ihawan mamayang gabi. Opo, wag po kayong magalit. Ang arte naman nito. Bawang lang yan, nakaka-addict kaya. Mag-aayos agad ako. Ding, nabawas na ang isang barya mo. Success, naka-exchange na. Isang pack ng sugar-free mint gum, nakuha ko na. Boss, eto na. Ito ang pampabango ng hininga. Nguyain mo lang, guaranteed fresh ang hininga mo. Mas mabango pa to sa mga diwata. Ayan, subukan mo. Ay sus ko po. Stable na rin ang mood ng customer. Nyemas, muntik na akong mamatay sa kaba. Boss, chewing gum ito. Panguya lang po ito. Bawal lunukin. Kapag nilunok mo, baka dumikit sa bituka mo yan. Manahimik ka, ako ang dakilang magi. Wala pang bagay sa mundo na hindi ko kayang tunawin. O sige na, sige na. Ang tatag ng sikmura mo, bilib na ako sayo. Boss, paano naman ang bayad sa pagtatakbo ko sa 10 oras ng gabi? Mukhang pera na babae. Anong pambayad ang gusto mo? Ito ang token ng Juyutian mo. Ang sinumang makakita nito ay para na ring nakita ako. Simula ngayon. Sa mundo ng cultivation, walang sinumang mangangahas na galawin ka. Kapag may sumubok, dudurugin ko sila gamit ang espiritu ko. Grabe, hindi lang pala ito pambayad sa delivery. Ito ang ultimate protection pass sa buong server. Salamat ng marami, boss. Mabuhay si boss. Haha. Napakagaling naman ng Ice Element Immortal Pill na ito. Wala na ang masamang amoy. Maging ang nakamamatay na aura ni Wuxia Oliang ay tuluyan ng naglaho. Ano pa bang mga mahiwagang gamit ang tinatago ng babaeng ito? Isang matao na gaya ko na paglaruan lang ng isang hamak na mortal. Nakakainis talaga tong pakiramdam na to, nakakabuwisit. Teka, bakit tong gamot na to, hindi man lang madurog o matunaw? Ang babaeng ito mukhang pera at bastos. Pero sa bagay, nakakaaliw siya. Pag nakalaya na ako, siguradong bibisitahin kita. Ano pa kayang ibang gamit ang meron ka sa tindahan mo? Nababagot na ako rito. Are ko, ano ba naman yan? Anong kaguluhan na naman ito? Ang aga-aga, nagagawa kayo ng mga ritual na kung ano. Embahador Wu. Kagalang-galang na Ninuno Wu. Ninuno. Sa wakas, nagpakita ka rin sa tunay mong anyo. May pag-asa na ang sekte ng Lingshan. Tigil, sandali lang. Tumutulo na sipon nyo sa pantalon ko. Anong tunay na anyo ang pinagsasabi nyo? Nababaliw na ba kayong lahat? Ninuno, wag nyo na kaming lokohin. Ito ang selyo ng Juyutian mo. Ang pinakamataas na sagradong gamit sa mundo ng mga demonyo. Ha! Kagabi, may kakaibang fenomena sa langit. Nagliwanag ito at dumiretso sa kinaroroonan nyo. Ang fenomenon ay hindi lang basta tumama sa inyo, kundi kinilala pa kayo bilang Panginoon nito. Siguradong hindi kayo basta taga-serbisyo lang. Kayo ang isang tunay na immortal. Pagpalain niyo po kami, dakilang immortal. Habaan niyo po ang buhay ni Nuno. Anong tunay na immortal pinagsasabi niyo? Ako lang ang delivery rider niyo. Grabe naman ang imahinasyon ng mga taong to. Pero kung ito ang gusto nilang paniwalaan, hindi ko na kailangang magpanggap, sayang naman ang branding ko, ekum. Actually, natatago ko lang ang tunay kong kapangyarihan. Gusto ko lang sana mamuhay ng parang ordinaryong tao. Pero ngayong nabuo na ang akala niyo, hindi na ako magpapanggap pa. Ang munting demonyo sa ilalim ng lawa ng banyo ay gumaan na ang loob sa akin. Kusa siyang nag-volunteer na maging alipin ko. Ginawa ko lang na follower ang isang mataon. Ang lupit ng kapangyarihan ng Ninuno. Tama na yan, tama na. Ako ay isang praktikal na tao. Afyu, ilabas mo na ang yelong tubig mula sa bundok tayan. 20. Ang yelong tubig na ito ay ginamitan ko ng mataas na antas ng salamangka. Panlaban yan sa mga baradong ugat. Ngayong araw, may 20% discount. 16 na spirit stones lang bawat isa. Limitado lang sa 10 bote bawat tao. First come, first served. Salamat sa gamot. Kukuha ako ng 100 bote. 20, hindi nyo pwedeng ubusin lahat. Akin ang 50 bote. Bigyan mo ako ng 30 bote. Sino ang kukuha ng para sa akin, makakatikim kayo. Pumila kayo ng maayos. Afyu, bilisan mo ang paniningil. Ito ba talaga ang mundo ng mga immortal? Parang palengke ko lang ito sa probinsya. Hahaha, ikaw na pala si Hailingshan. Ibigay nyo ang kayamanan nyo. At baka hayaan ko pa kayong mabuhay. Sui Laozu. Bakit siya nandito ngayon? Mula pa lang sa pangalan ng sekte ng Suyin, alam ko nang hindi sila mabuting tao. Ang kapal ng mukha mong guluhin ang negosyo ko. Matapang ba talaga ang matandang iyan? Isa siyang makapangyarihang kultivador sa antas ng Huashen.
At may hawak pa siyang espada ng pagpatay. Isang mapanganib na espada. Umalis ka na muna, Afiu. Tignan natin kung ano ang kaya niya. Yung patalim niya. O yung busina ko ang mas malakas. Duwag. Hindi ka palalabas para harapin ang kamatayan mo. Aray ko naman. Saan galing itong uwak na pula ang buhok? Ang ingay-ingay. Nakakarindi na ah. Wala na bang matino sa sekte ng Lingshan? Nagpadala pa talaga ng batang hilaw para magpakamatay. Nasaan si Hai Lingshan? Palabasin mo siya rito. Ang aming sekte master ay abalang-abala sa pag-inom ng tubig sa ilog para mag-cultivate. Wala siyang oras sa gaya mong kontrabida na hamak ang antas. Beep! Hoy, mga demonyong cultivation, makinig kayo. Tong malaking busina na to, kayang baliwalain ang depensa ni Xue Laozu. Xue Laozu, ang kapal talaga ng mukha mo. Akala mo ba astig ka na dahil nagmumukha kang matapang? Tara, manood kayong lahat. Sa labas, mukha siyang malakas na demonyo. Pero sa totoo lang, isquatting ang peg niya. Iniwan siya ng asawa niya. Kahit utot, hindi niya magawang ilabas. Kaya napunta siya rito para maghasik ng galit. Hindi lang yan. Ang baho rin ng paa at kilikili niyan. Yung pinagugasan ng paa niya, kayang pumatay ng isda. Yung baho sa talim ng espada mo. Galing yan sa pinagugasan ng paa mo, no? Xue Laozu. Isa kang ulong berde taksil siraulo. Ang baho ng paa mong matandang lalaki ka. Ikaw ang pinakamalaking joke sa mundo ng cultivation. Baho talaga ng paa ng sectmaster, no? Kaya pala laging may kakaibang amoy tuwing may meeting. Zesty, totoo palang iniwan siya ng asawa niya. Tumahimik kayo, manahimik kayong lahat. Mga walang hiya, dudurugin ko kayong lahat hanggang maging abo. Mamatay na kayo. Ah! Patay, nasira yung depensa. Boss, ikaw pala yung hinihintay na sisira ng depensa. May gustong pumatay sa personal na rider nyo, bilis. Ano? Anong klaseng lakas ito? Paano mo nagawang galawin ang mga langgam na tulad nyo? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Hahaha, may backer si ate. Aba. Sino tong baliw na gustong pumatay sa akin ha? Juju Kenshin Demon Order. Sino? Sino ka ba talaga? Sabi ko na nga ba, paulit-ulit na ako. Isa lang akong delivery rider. Pero medyo mainit ang ulo ng boss ko. Pinagalitan mo na ako, gusto mo pa akong patayin. Paano na ang bayad natin dito? Nagagawa niyang gamitin ang Juju Kenshin Demon Key. Ang maalamat na demonyo, boss pala ng batang hilaw na to. Boss, maawa po kayo. Ibinibigay ko ang kalahati ng kayamanan ng sekte ng Suyin. Kalahati lang, Sectmaster. Sa tingin mo ba sapat na ang kalahati lang? Hindi ba dapat patidan niyo sa mental stress ko? Pinapsubukan lang ako ng ancestor. Basta, kailangang magmukhang astig. Sabi ng ancestor. Ang Xue Laozu na ito ay napakaraming ginawang kasamaan. At naglakas loob bang gambalain ang meditation ni ancestor. Sa tingin ko, dapat ibigay ang lahat. At kailangang lumuhod ka pa para humingi ng tawad sa harap ng lahat. Narinig mo ba? Lahat ng pera, plus lumuhod ka pa para humingi ng tawad. Kapag kulang ng isa, pupulbusin ng boss ko ang soul mo. Sige, ibibigay ko na lahat. Ayan, sa iyo na lahat. Dapat maaga pa lang tapos na tayo. Salamat sa pagod mo, boss. Ihulog siya. Ito ang susi ng kaba ng yaman ng aming sekta. Nasa loob ang ipong na itabi sa loob ng 10,000 taon. Pakitanggap na lang, sugo. Grabe, bundok ang tumpok ng dekalibreng espiritong bato. May ilang linya pa ng espiritong ugat. Grabe, ang yaman nitong mahikero. Buti marunong kang umintindi. Sige, tinanggap ko na ang pera. Sige, simulan mo na ang show mo. Lumuhod ka at umamin sa mali mo. Kailangan ko pang hawak kamay na turuan kayo. Lakasan mo pa para marinig ng mga alagad mo. Ako ang marangal na punong ulo ng sekta. Yumukod sa isang aliping nasa yugto pa lang ng pag-iniipon ng enerhiya. Mas masakit pa kaysa patayin ako. Ako, si Xue, bulag at di nakakita ng tama. Nainsulto ko si Sugugu. Mali ako, pakiusap, patawarin mo ako, Sugo. Lakasan mo pa, parang wala kang kinain. Mali ako, Sugugu, patawad. Sige na, tama na. Lumayas ka na. Kung magpapakita ka ulit dito, ipapunta ko ang boss ko sa headquarters nyo para mag-midnight snack. Umatras na, dali. Maraming salamat sa pagresponde ninyo, Ancestor. Naligtas ninyo ang sekte ng Lingshan sa panganib ng pagkalipol. Solid ang pa-cool move mo dito. Para ka lang nakapulot ng isang treasure vault. At napatunayan pa ang pagkakakilanlan ninyo bilang Ancestor. Mula ngayon, low-key lang ako kahit gusto ko pang magpabibo. Tara na, Afiu. Bumalik tayo sa dorm. May extra pagkain tayo today. Emergency, nag-rampage ang mga halimaw sa likod bundok ng sekte ng Lingshan. Kailangan agad ng tulong ng Kuya Delivery. Nagsimula na ang countdown. Ano? Ako mismo ang kumilos kanina. Ang tindi ng nagastos na demonic energy. Dalhan mo agad ako ng order na magpapakulo sa dugo ko. Yung pagkain na nakakakulo ng dugo.
Kailangan yung pampalakas ng dugo, ha? Kapag natagalan ka pa, gigibain ko ang opisina mo. Umandar ang dugo sa mga ugat. Nag-aapoy sa init. Kailangan pang pampadugo. May spicy blood stew na tayo. Sopas na may dugo ng pato at vermicelli. Dagdagan pa ng sabaw na may pulang datils, goji at ejiao. Siguradong sasambulat ang ilong mo sa dami ng dugo. Sabaw ng ejiao. Relax, hindi kita babalatan. May ready-made sa tindahan ng munting espiritu. Alaynan. Atixia Oliang, ano ba itong banal na himalang bagay ng mga immortal, ang bango? Tabi, espesyal na pampalakas ito para lang sa boss. Wala kang parte. Ang dumi ng dugo ng matandang iyon. Ithi, sana may maayos na dala ang babaeng iyon. Kung hindi, itatali ko siya sa kama. At siya mismo ang maghugas ng kamay ko. Tingnan nga natin. Ano ba itong bagay na to? May ganito palang mabangis na fire attribute spiritual power. May batas pa ng thunder attribute. Sobrang anghang. Parang milyon-milyong pulang mainit na karayom na bakal ang tumatalon sa dila. Ang lakas, sobrang dominanteng dating. Ang nagamit na demonic energy, biglang bumalik ng 30%. Hahaha, grabe, pumipintig ang dugo ko. Parang isang hibla ng malinaw na bukal ang dumaloy sa buong katawan ko. Agad nitong na-neutralize ang anghang. Isang matigas, isang banayad. Isang liwanag, isang anino. Marunong pala ang babaeng ito sa balanse ng yin at yang. Ang napakapuro at mainit na life energy na ito ay na-repair ang nasirang pinagmulan ng aking demonic body. Hindi ba ito ang alamat na eliksir ng immortalidad? Nilagagamit ang dugo ng phoenix at utak ng kilin. Wuxia Oliang. Ang babaeng ito, jackpot talaga. Hindi lang gusto ng dakilang ako na siya ang exclusive rider ko. Gusto ko rin siyang mapasakin. Habang buhay, ako lang ang lulutuan niya. Bakit wala man lang 5-star review, ha? Boyset. Palasyo ng Demon Queen. Ang blood milk ko, solid. Ito ang pansamantalang palasyo ko. Ibinibigay ko ito sa iyo para terhan. Mula ngayon, ikaw na ang aking Demon Queen. Kapag nagpatamad-tamad ka, itatalian kita at ibabalik sa ilalim ng lawa para magsilbi araw at gabi. Ano ba yan? Nagpadala lang ako ng takeout, sarili ko pa ang naipadala ko bilang Demon Queen. Itong big bro na ito, hindi lang possessive. May pagka-forceful na love interest pa. Ang demonyong iyon, lakas ng loob agawin ang mortal na babae bilang asawa. Nagpakita na ang kalooban ng langit may parusa na. Hala, lagot. Matanda, sinusundot mo ba ang lungga ng matandang Heavenly Dao? Buwisit ka, Heavenly Dao, bulag ka ba? Kung tatamaan mo ang Demon Head lang. Bakit pati pundasyon ng Demon Palace ko ang dinamay mo? Lakeview House pa ito sa loob ng second ring. Ang presyo sa market, hindi bababa sa 100 bilyon. Maliit na espiritu. Bilisan mo, may panlaban ka ba sa kidlat? Hindi na kaya ng mga asset kong nakatadhana. Nakakita ko ng sobrang laki, industrial grade, pure steel na anti-lightning needle. Na ibebenta ng 2 piso at 5, ha? May kasama pang full insulation set. 2 piso at 5, ha? At cash in mo na, bilisan mo. Erlu, dahe. Hilahin ang kable papunta sa tubig ng lawa. Dalhin mo rito. Delikado ang matandang ninuno. Para maprotektahan ang pundasyon ng sekte ng Lingshan. Kailangang salubungin ko mismo ang Purple Heaven Divine Thunder. Anong dakilang pag-ibig? Itong voltage ng Heavenly Tribulation na ito. Hindi pa rin kasing lakas ng transformer sa subdivision namin. Para pala protektahan ang palasyong ibinigay ko. Binaliwala niya ang bigat ng Heavenly Dao. Ginamit niya ang mortal na katawan niya para saluhin ang Divine Thunder. Sa loob ng 10,000 taon, wala pang gustong lumaban sa Heavenly Dao para sa akin. Itong baliw na babae. Babae, tatandaan ko ang kabutihan mo. Pag nagising ako, gagawin kong handog ang 3 kaharian at buong lupain. At ipapakasal kita sa 8 buhat na palangkin.
Ito ang kalahati ng demon heart ko. Kapag nakita mo ang puso, para mo na ring nakita ako. Kung may mang-api sa'yo, dudurugin mo iyon. Makikipaglaban ako kahit isugal ang buhay at kaluluwa ko. At pupunta rin ako para iligtas ka. Hindi po ganoon, Big Bro, mali ang pagkakaintindi mo. Naaawa lang ako sa vilya kong 10 bilyon. Sino ba ang gusto ng mga bundok mo bilang kasal na handog? Pwede bang diretso na lang i-cash out? Ang overthink ng domineering sising ngayong taon. Bakit mas malakas pa ang kakayahan niya kaysa sa isang matandang cultivator? Ang banal na kapangyarihan ng matandang ninuno tumatakip sa buong mundo. Isang bakal na tungkod lang ang ginamit para supilin ang Heavenly Dao Thunder Tribulation. Suko ako, lubos. Sige na, tumayo ka na. Ako ang patrol envoy ng unang righteous sect sa mundo ng immortal cultivation. Ako si Luwachen, patrol envoy ng sekte ng Tiandao. Kaninang lang, nagalit ang Heavenly Dao. Siguradong may lumabas na pambihirang kayamanang may elementong kidlat. Nasaan ang set master ng sekte ng Lingshan? Bilisan ninyong ihandog ang kayamanan. Kung hindi, gigibain ko ang sekte ng Lingshan. Phew. Nandito na ako, Ate Wu. Sa tingin mo, itong Thunder Needle na ibibenta sa sekte ng Tiandao. Presyong panimula ay 20 bilyon. Bibili ba sila?